Anong tingin nyo yung sa special session? Mukhang matutuloy ba? At mukhang pag natuloy yan, tapos. Pero iniintay nila, may tumalo na. No? Kung ma-finalize yung may tumalo, magtatawag sila ng special session, although ang gagamitin nilang dahilan ay itong nabibinbin naman mga legislations at itong earthquake Mindanao. Earthquake. Ayun ang gagamitin nilang dahilan. Although, yung elephant in the room, pag nagtawag ng kwan, yung pag-affirm ng bagong Senate President. Tama. Ano, sinasabi ko na dapat naman talaga silang mag-pass ng aid package para sa earthquake. Totoo naman din yun. Sana naman asikasuhin din nila yun. Diba? Dahil... Grabe naman talaga. Pero ano ba talaga, Barry? Dahil yung sinasabi ng iba, halimbawa si Gordon, kausap namin kagabi, sinasabi niya, sapat na yung 12 para hindi lang para tanggalin yung Senate President, kundi para palitan. No? Sinasabi naman ni Ascuna, hindi. Kailangan 13 para tanggalin, 13 para palitan. Diba? Sinasabi naman ng karamihan, hindi. No? Para mag-elect ng Senate President, kailangan ng 13, pero para magtanggal, okay na yung 12. Okay na yung simple core. Yun, mas marami yun. No? Pero from your vantage point, anong tingin mo? No? Paano sinasabi ni Gordon, wala naman nakalagay sa konstitusyon eh. Wala naman nakalagay sa konstitusyon. Ang sinasabi, majority ng Senado. Majority yung quorum. Yung ganoon yung kanyang line of argumentation. No? Pero siyempre, pag may kausap kang dalawang abogado, 5 posisyon nalalabas. Diba? Siyempre. Yan ang training sa abogado eh. Mag-hold ng multiple opinions in your head at the same time. Pero malinaw, de facto, de jure, tanggap ng executive at saka ng House kung sino ang leadership ng Senado ngayon. Diba? Yun yung malinaw. No? Yung technical, pagdedebatihan pa yan. No? Ako tingin ko, no question na yung quorum was present nung Wednesday. Ano ba yun? June 3. Okay. So, tingin ko settled yun. Pangalawa, tingin ko yung declaration nung 12, while they had a quorum ng vacancy sa lahat, tingin ko valid yun. Okay. Wala naman kasing rule on, except, kumbaga ordinary business yun eh. Diba, ng Senate. At ang rule lang naman sa ordinary business is, basta may quorum. Diba, they can do business. Ako, yun lang. Yung pangatlo, ang nakalagay kasi sa Constitution, Article 6, Section 16.1, majority of all members to elect a speaker and a Senate President. Ngayon, kung titingnan mo kasi yung all members, well, talagang 24. Although, that said, merong interesting na na umiikot recently na article o post ng isang professor of constitutional law, si Professor Carlo Cruz. Ang sinasabi niya, nandun na ako sa, pinag-iisipan ko na yung sitwasyon kung saan ngayon, unprecedented, di ba? Posibleng multiple senators maaresto, ma-detain. So, paano yun? Paano pag halimbawa merong 13 senators na nakadetain? Ibig sabihin ba nun, hindi sila makakapag-quorum? Hindi naman pwedeng ganon. So, sa kanya, baka dapat even yung reference sa all senators or all members, kinukonsider na natin yung availability. Diba? As we do now for yung quorum. Kasi otherwise, merong real danger na hindi ma-reach yung mga ganong mga vote thresholds dahil nga siguro hindi na contemplate ng ating mga constitutional framers na abot yung panahon na ganito kadaming senador. The birds of the same feather. The birds of the same feather are the same birds, no? So, di ba, given na meron dapat tayong practical read ng Constitution, baka dapat kino-consider natin. At sa tingin ko, baka nga, time to actually consider that viewpoint, considering itong nangyayaring ito. Kasi, ito rin sa katotohanan, ngayon lang ako nakakita ng ganito kadaming senador na posibleng makasuhan. So far, may isa pa lang isang detained, isang nagtatago. Pero hindi malayo na another 5 or 6 makakasuhan soon. Everybody from si Senator Alan Peter Cayetano na mayroong obstruction of justice na kaso,
to si Robin Senator Padilla. Marcoleta na may plunder, si Robin Padilla, si Bongo, si Joel Villanueva. Ang dami. So, sobrang dami. Marcoleta. So, Marcoleta. So actually, nandun ka na sa punto na, ano nga naman mangyayari pag ganito kadaming senador ang, alangan namang ang magiging posisyon natin, hindi na pwede magtrabaho ang Senate. At dito papasok yung sinasabi ni Justice Carpio, yung sinasite niyang mas recent na kaso ng Maceda at yung sinite nga sa Trillanes versus Pimentel, na kung ikaw ay detained, you cannot hold office. You cannot exercise yung functions ng elective office. So dapat hindi ka binibilang. Yun yung tingin kong dapat i-consider na at this point. Kasi kumbaga ano to uncharted terrain. Nakakahiyang uncharted terrain pero eto na tayo . Pero simple lang bakit hindi nila pumunta sa Korte Suprema si Alan Peter Cayetano? Yun na nga. Punta na po. Diba? Yun nga, baka deep down inside, alam niya pag ginawa niya yun, mababasag na yung yung delusion . So, diba? Hindi ko gagawin yan. Kasi nangyari din, parang ginugulo lang niya yung kapulungan. Kaya dito na lang ako sa aking Facebook Live na I'm sure may mga tao doon na tama po yung ginagawa nyo, Sen. Mabuhay po kayo. Depensahan po nyo ang Senado. At diba, within that bubble ng kanyang Facebook Live comment section, masaya siya. Diba? Yun. Ipagkakait ba naman natin sa kanya na maging masaya? Lahat naman ng tao may karapatang maging masaya, hindi ba? Parang hindi naman siya malungkot. Parang hindi naman siya malungkot. Actually, inisip ko nga, magpa-survey kaya tayo. Who is the most hated member of the Senate today? Hindi na kailangan ng survey doon. Yung number 1 kaya meron letter C? C? Yung hindi lang maniniwala ron, yung pinaka-hated. Actually, telling yan. Meron kayong letter C, pwedeng Cayetano, pwedeng Marcoleta, pwedeng Cheese. Pero I don't think si Cheese na yung most hated niya yan. Di ba for a time he was last year? Oo. Yung sa poor tweet. Yung kanyang poor tweet face. Mukhang competitive si Cayetano. Hindi, dapat ako yan. Di ba? Jollibee syndrome bida-bida Oo. Tapos sabi sa Marcoleta. ng linya no? Marcoleta. Teka muna. Hindi pwedeng kayo most hated. May laban ako. May nakita akong isang post, hindi ko na kung totoo, pero parang binilang yung number ng mga Facebook Live ni Alan Peter since 2011. At mas madami pa kaysa dun sa mga yung mga actual Senate sessions . Nag-attend siya . Di ba? Kaya nga, Senate President ng Facebook . Si Senator Soto may binanggit pa . Sabi niya, Senate President ba yun? Yung in-inform niya through a letter na adjourn na yung Senate. Yung June 3 yata yun. Nung in-interview ko siya last week, sabi, Senate President ba yun? Grabe. Ayun pala, diba? Mga former Senate Presidents, naglabas din ang opinion nila, di ba? On yung quorum. Kanina nandun nga siya sa Blue Ribbon . Sabi niya, parang unassuming yung kanyang role doon. Dito ako para makinig. Sabi lang nga. Tinatanong siya tungkol doon sa sagot niya doon sa mga sinasabi ng mga 18 Marines. Sabi niya, hindi na. Ayoko na i-dignify yun. Ano naman. Diba? Kahit ang daming banat kay Kwan, kay Tito Sen, na, komedyante lang yan, no? School buko lang yan. May Kwan siya . May sense of equanimity, di ba? Meron siyang statesman-like na na-develop na persona na wala itong nagpupumilit na Senate President. Kaya, lahat may ko-contrast mo sa kanya . Yung pagiging stable ni Win, di ba? Yung pagiging statesman-like ni Tito Soto, di ba? Yung may kukumpara mo lahat . At makikita mo wanting talaga si Alan Peter. Kahit kanino mo ikumpara, no? Kahit kanino mo ikumpara, talagang kakapusin . Tama yan. Kahit nga kay Lito Lapid . Ang dami palang bills ni Lito Lapid, tsaka ang daming attendance.
Si Alan Peter ang pinakamaraming absence eh. Maliban kay Bato yun naman, nawala ng 6 na buwan. No? Actually, I agree, Sen Edo, President Ronald Trump. Kasi habang patuloy na nag-unravel si Alan Peter Cayetano sa kanyang live selling sa Facebook, nakikita yan na yung nakaupong acting Senate President, ito yung nagiging model tuloy eh. Diba? Tama. The way Sherwin Gatchalian is conducting himself, diba? Malumanay, di sila binabanatan, diba? Isasalita pero hindi naman talaga yung agresibo na palaaway. Nakikita nila, ito yung parang ito yung calm eh. Ito yung stability na hinahanap ng chamber. Ito yung kagalang-galang. Tsaka, ito hindi naman ito unang pagkakataon sa kasaysayan ng Senado na nagpalit ng leadership eh. Di ba? Madami namang ganyan eh. Pero in the past, yung natatalo, yung natatanggal sa pwesto, tinatanggap eh. Di ba? May gracefulness. And then, pag nandun ka na sa minority, dito ka magbabanat-banat from the minority. Di ba? Yun yung, masinga si Juan Ponce Enrile. Di ba na madami tayong pwedeng ilabas sa kritisismo sa kanya. Pero, nung siya ay Senate President at umabot sa punto na mukhang kita na niya na wala lang siya ng suporta nung karamihan ng mga kasama niya, siya na yung kusang nagbitaw. Ito lang yung bukod tangi na hindi ka na nga sumisipot dahil alam mong matatalo kayo. Inamin na nga ni mismong Senator Marcoleta yon. Natanggal ka na, alam mong wala ka ng boto, pinipili mo pa rin, ako pa rin dapat. Hindi ko talaga ma-imagine eh. Attorney Barry, paalala ko lang sa inyo. Tao. Okay, magulat. Paano ba na-assume ni Alan Peter Cayetano yung Senate presidency? Diba hindi nila binigyan ng respeto itong si Tito Soto? Na pag-usapan behind the scenes para pagdating doon sa floor, settled na. Dinaan pa sa boto, di ba? Tapos siya yung bumabanat na may plot daw laban sa kanya ngayon. Siya pang bumabanat, may conspiracy daw laban sa kanya ngayon. Mismo si Bato at saka si Robin Hood, inamin na may conspiracy sila, may conspiratorial meeting sila laban kay Tito Soto. Nag-meeting sila sa Falls Park. No, 12 sila, may dumating yung ikatlo, di ba? Et cetera, et cetera. Pinaliwanag ni Bato kay Jessica Soho, paano yung plano, paano siya papasok, di ba? Et cetera, et cetera. Yun hindi yung conspiracy. Yun hindi yung plot. Spontaneous yun. No? Sabi nga ni Alan Peter, busog na yung kanyang puso, no? Na siya ay spontaneously pinili nitong mga 12 senador na ito. No? Pero hindi kumukurap ha. Si Senator Alan ba pumirma dun sa Blue Ribbon Committee report on Alam yung ko, flood hindi. control? Hindi. Okay. Diba hindi? Partial. Hindi. Okay. Pero, nabalitaan ko, merong daang milyon din na flood control project sa Taguig. At nabalitaan ko na pag-aaralan din yun no? Dahil parang may mga issues din no? At balita ko, aabot din sa ombudsman Kaya baka tama yung sinasabi ni Barry kanina, na baka umabot ng 13 yung makakasuhan ng mga senador. Baka lang. Mga kwalan yan mga bits and pieces lang. Okay. Hindi ko alam na ganun pala karami rin ang flood control project sa Taguig.